Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Sa mga nagmamadali, pwede na kayo mauna. Daming tagal naman. Minsan na nga lang ako mag-live. Kung ayaw nyo pa ako magkwento, magla-live na nga lang ako. Pipintasan nyo pa yung eyebags ko. Pipintasan nyo pa yung double chin ko. Pagmamadaliin nyo pa ako, kayo na lang kaya mag-live. Anak kayo ng mga wewe Minsan gusto, hindi totoo sa totoo lang, minsan. Minsan gusto pa nila kung ano yung gusto nilang banat, yun ang banatan ko. Hindi ko nga alam anong gagawin natin? Madam Annalyn Jamilano, kamusta muna na ako dyan sa mga target dyan, ha? Excited na kami sa balita mo, wala akong balita. Ano ko mababalita? Naglakwatsa ako. Hindi, may balita tayo. Kayo naman. Baka naman sabihin ng iba dyan, ang bira ka Banat Bay. Nag-aksaya kami ng oras para manood sa'yo. Wala ka nang palang balita. Kung hindi magkwento ka lang na magkwento. Eto na. Pag-usapan na natin. Di ba topic natin ngayon? Ito si Kibuloy. Tsaka itong SMNI. Ang bihira ito. Hindi, alam mo, dito natin malalaman ang galing ni Kibuloy sa pagpapastop. Hindi totoo, walang biro ito. Dito mo malalaman kung hanggang saan ang kapangyarihan ni Kibuloy. Linawin ko lamang po hindi ko kinakampihan ng kamera. Hindi ko rin kinakampihan ng si Kibuloy per se. Okay? Tayo po ay dun lang sa tama. Malinaw tayo. Dun lang tayo sa tama. Paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo, I support SMNI. I support SMNI because it is the freedom of the press. Importante ho yun. Sabi nga, di ba, paulit-ulit di sinabi ni Pangulong Duterte yan, even if kalabang ka niya, he would protect your freedom. Di ba? Na magsalita. At tayo rin po ganoon. Hindi man tayo pareho minsan ng tinatahak ng SMNI, tulad ng pagsuporta nila sa mga Marcos, hindi ho ibig sabihin gusto na natin silang magsara. Okay? Ako, definitely, I would support SMNI na hindi ho sila maipasara. Ayun ho. Baka sabihin na iba, bakit ang ABS-CBN gusto ninyo? Kasi nga, there are violations na ginawa ang ABS-CBN. And ako mismo, alam ko bakit to. Dahil alam nyo, unang-unang nagbigay, hindi ho sa pagmamalaki ho ito, ha? Linawin ko lamang po. Alam nyo, nung unang walang nagbibigay ng espasyo o walang nakikinig sa mga manggagawa ng ABS-CBN noon, tayo po ang unang talagang sumuporta sa kanila, binigyan natin sila ng boses. Sorry naman. May walking zombie dito Ano ba yun? Walking pneumonia. Hindi. Kaya nga ngayon, sa SMNI, sinusuportahan po natin. Sa kalayaan ng pamamahayag nila, sa kalayaan nila bilang isang media. At ngunit ang problema ay ito. Ito nga yung sinasabi ko pag napatunayan, paano kung napatunayan, Banat Bay, na meron talagang paglabag ang SMNI? Kasi sa totoo lang, nung pinapanood ko nga yung news, medyo magulo. Parang hindi sila nag-GC. Parang wala silang GC. Magkakaiba-iba daw ang sagot nung kanilang abogado. At nakita naman doon sa balita yun na medyo ganun nga po ang nangyayari. Sabi ko nga, iba yung sinagmit doon sa dokumentong sinagmit nila sa Kamara at iba yung nakarehistro sa SEC. So, sinong nagsagmit doon ng dokumento sa Kamara? At bakit iba yon doon sa SEC? May mekos-mekos na naganap. Di ba ho? Kaya alam mo, sa totoo lang, minsan, kaya ako naiinis din kasi minsan, gusto mo suportahan sana ito mga tao na ito. SMNI, si Ka Eric, si Loren Badoy. Kaya lang, pag may nakikita kasi ako parang something wrong, di ba? Ika nga, hindi naman totally wrong. There's something issue na hindi masagot ng tama.
napapaisip tuloy ako kasi ayoko hong matulad doon sa mga panatiko na pag hindi mo gusto yung sinabi, kailangan babatikusin ka na. Kasi napakarami yung ganyan ngayon. Di ba? Hinihingan lang natin ng ebidensya, iisipin na kagad, siguro nabayaran ka na ng ganito. Alam mo yung... So, ibig bang sabihin, wala na tayong karapatan humingi ng ebidensya? Wala na ho ba tayong karapatan na humingi ng mga iba pang dokumento na makakapagsuporta sa inyong claims, di ba? Importante ho kasi yun. Dahil, tandaan ninyo, politics, particular, yung fanaticism sa isang particular na tao o particular na partido, yan ay nagbabago-bago. Ha? Sa Pilipinas, antindi ng pagbabago ng politika. Every 3 years or even, sabihin na natin, mga 6 years. Pagpalit ng presidente, iba-iba. Kita nyo yung ibig ko sabihin? Anong ibig ko lang sabihin? Simple lang po. Simple lang. Simpleng-simple lang. Dati, ang SMNI sumuporta sa Marcos. Ngayon, todo na silang batikos. Diba? Dati, itong sila ka Eric, ganun din ang ginawa. Ngayon, batikos na sila. Ang hirap tuloy, unawain minsan, bakit nagkakaganon? Maaring, tama nga sinabi na iba, nabudol. Okay. Anong assurance ko po ngayon? Na yung sinasabi nila ngayon ay totoo na. Kaya nga, that's why we have to ask for evidence. We have to ask for documents supporting their claim so that pwede natin silang paniwalaan at pwede natin silang, alam mo yun, kargahin yung kanilang kwento o yung kanilang opinion. Pero minsan, pag wala, ang hirap po eh. Tapos pag hindi ka kagad sumuporta, para bang matik sa kanila, kailangan sumuporta ka kasi nasa isang side tayo. Sandali. Kami nauna sa side na to. Di ba? Yun yung nakakairita eh. Kami yung nauna sa side na to, tapos kami pa hindi diktahan ninyo, na kesyok parang kayo yun nandito. Hoy! Mga gunggong! Abay, matagal na kami dito sa side na to. Huwag yung pinakikialaman kami. Para pang ang dating eh. Kayo dapat ang mamuno ng kwento. Mga siraulo ba kayo? Kayo yung nagpabudol eh. Kayo yung nandyan eh. Kayo yung lumipat lang dito sa side namin, tapos sasabihin ninyo, kailangan kami sumunod sa side nyo. Huwag ganun. Di ba? Sabi tuloy nito isa, kasalanan nila in the first place. Correct. Kaya nga nakakabuisit eh. Ito, panoorin nyo itong news na napaka-importante na maintindihan natin. Ito. Lusot na po sa Kamara ang resolusyong humihimok sa NTC na suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Samantala, dumulog naman sa Korte Suprema ang mga kabiyak ng mga host ng SMNI na nakadetain sa Kamara. At yan po ang sani-puwersang tinutukan ni Tina Pangliban Perez at Dano Tingkungko. Rowena Ancheta, pwede ba pag-usapan natin kay Atty. Chong? Pagpasensyahan nyo na po ha. Hindi ko pa ho kasi napapanood ho yun. Kaya hindi ko ho pwedeng komentuhan po yun. Baka mamaya maligaw-ligaw na. Magkukomento ako sa isang bagay na hindi ko napanood. Pagpasensyahan mo na, Rowena. Siguro, kung ayaw nyo po sa topic na ito, pwede naman po kayong bumalik next time po na yun na yung topic ko. Kasi medyo hindi ko pa ho napapanood yun. Isa-isa lang po kasi medyo mahirap pong manood pag nasa vacation mode ka eh. Okay, pasensya na po wag ko kayo magagalit. Pagpasensyahan nyo na po. Ito na lang po muna ang topic natin. Pinagtibay na sa plenaryo ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa ng SMNI. Naka? Sana po ay suspindihin nyo muna habang tinitingnan natin lahat po. Sino ba itong na ito? Na nangyayari. Sino ba itong nagsalita na ito? Original ba ito? Probahan ito ng House Ganda Committee ng on ilong eh. Yung pala ibig sabihin mo ng original banat ba? Hindi kasi malay mo, merong hindi. Sino yung na yun? Nagsalita na yun? Si PBA representative? Na habang Sino Grales?
tingnan natin lahat po ng mga violations na nangyayari. Inoprubahan nito ng House Gusto ko yung bulaklak mo, ate, ha? Hindi, maganda naman yung bulaklak. Ano na naman nasa isip niya? Yung bulaklak niya sa tenga. Ay, hindi pala bulaklak yun. Ipit pala yun. Na habang tinitingnan natin lahat po ng mga violations na nangyayari. Inoprubahan nito ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa mga paglabag umano ng Suara Sub Media Corporation, SMNI, sa ilang probisyon ng kanilang prangkisa, ng konstitusyon at ng KBP Code. Ang mga lumalabag sa tiwalang pinagkakaloob ng taong bayan ay dapat managot sa ilalim ng batas. The NTC may consider, Your Honor, but we take into account also the other jurisprudences in light of this. Naungkat din sa pagdinig kung sino ang ultimate Ito yung bagay na nakakagulat nung pananonood ko nga bakit may mali ng konti doon sa sagot ng mga abogado. Hindi naman mali. I mean, magkaiba, okay? beneficial owner ng SMNI matapos sumulat si Pastor Apollo Quiboloy sa komite na hindi siya dadalo sa pagdinig dahil wala naman daw siyang kinalaman sa operasyon ng SMNI mula 2019 nang aprubahan ng prangkisa. Alam mo, so wala daw siyang kinalaman sa dahil hindi daw siya nung time na yon 2019. Alam mo, kaya minsan ang hirap din, pasensya na ho kayo SMNI ha. Pagpasensya nyo na po ha, SMNI, hindi ko kayo kinokontra, doon lamang po tayo sa tama. Kasi kung maaalala nyo nun, in-endorse ni Pastor Quiboloy si Marcos at si Sara Duterte noon. Pinag-pray over pa nga. Tapos after how many days, I think weeks or months, biglang sinabi ni Quiboloy na hindi niya ini-endorse si Marcos, si Sara Duterte lang. Kaya tuloy minsan, ang hirap, alam mo yun, ang hirap ipagtugmain yung mga sinasabi nila. Kaya nakakaano tulad nito, magkaiba yung sinabi ng abogado. Alam mo yun, gusto kong suportahan ng SMNI dahil sila ay hindi dapat matanggal, hindi ho dapat Kaya lang, sana SMNI, meron lang akong payo, baka naman pwedeng mag-usap-usap kayo, yung magkaanuhan kayo para pag nag-appear kayo, iisa sinasabi ninyo. Bakit magkakaiba? Ano nangyayari? Kakaiba ang pahayag ng mga abogado ng SMNI. In 2018, Pastor Apollo owned 1.5% of the stock holdings of Suara Sub Media Corporation. But sometime in 2021, 2022, he donated his shares to the cooperative. But based on our record, Mr. Chair, Pastor Apollo Quiboloy is the beneficial owner only in 2020. Iba rin ang mga nakasaad sa mga dokumentong isinumit. Magkaiba sila nung abogado. Sabi ko, ano ba yun? Sana hindi na lang. Sana nung nagkaiba na, tumahimik na lang yung isang abogado, magpiti ka na lang sila ng itlog. Alam mo yun? Hindi, sorry I mean, magkalabitan na lang sila. Ito dito tayo. Magkaiba sila ng sagot Sabi ko nga, ano nangyayari? Bakit kayo magkaiba ng sagot? Tapos iba pa yung dokumentong ibinigay. Nagigets nyo? Iba-iba yung binigay. Iba yung sagot ni Abogado 1, iba yung sagot ni Abogado 2. Tapos, pagdating doon biglang iba rin yung dokumento. Di ba? Ng SMNI sa Kamara as a Securities and Exchange Commission. It is very clear, based on our documents, and I will furnish you a copy, that he is, or he was, ultimate beneficial owner at least April 29, 2021, which is beyond the enactment of the RA, which is 2019. Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ho yun na dito. Hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file po. Hindi po ba Kamali yung nag-file. Yari. to SEC, this is grounds for... Mabubutasan sila dito Tama yung tanong nitong babae. Na parang, di ba, since iba yung dokumentong ibinigay sa inyo, iba yung sinasabi nila ngayon. Di ba grounds yun? Kasi tama nga naman, nagbigay ka ng dokumento sa, para mo sinabing
sa SEC. Ito ang opisina namin. Dito kami nagsimula. Pero iba yung, nung tinanong na kayo sa korte, iba na ang sagot nyo. Abay, mabubutasan talaga kayo doon. Patay tayo dyan. Cancellation because of SEC. fraud. Yes, Mr. Chair. Any document that appears to be fraudulent or false or contains false statement. O, sabi tuloy nito isa, hindi ko napanood to ha, ewan ko kung totoo itong sinasabi ni isa, pero confirm yun na lang. Yan din ang sinabi ni Atty. Sal Panelo na dapat mag-usap muna sila kasi iba-iba sagot nila. Oo nga yun nga yung nakakaano dun Alam mo, syempre, tayo, we still support SMNI. Dahil nga po sa sila ho ay somehow sila na nga lang yung hindi na hindi nabibili ng, alam naman natin yung iba nasa palan na sila na nga lang yung talaga nagde-defend at talagang nagiging tagapagtanggol ng mga Duterte, kaya tayo ho isuportado natin sila. Ang problema lang, pag may mga ganitong mali ay hindi na ho natin masuportahan ng 100% ika nga, di ba? Kasi mali-mali na Sana naman po mag-usap muna kayo, kwentuhan muna kayo, magkape-kape muna kayo. Kailan ba tayo nagsimula? Parang bago, simple lang yan Parang pag-aarap kayo sa immigration. Magbabarkada kayo, di ba? Pupunta kayo na isang lugar. Kailangan mag-usap-usap muna kayo. Alam nyo yung sagot nyo. Saan kayo mag-hotel? Kung sabihin nyo, magkakaiba kayo ng hotel pero magkakaibigan kayo, magkakasama kayo. Papalpak talaga sa immigration nyo. Ma-upload ka. Hindi ka mapapasakay, di ba? Kailangan mag-usap-usap muna bago pumasok ng immigration. Submitted in support of filing of articles of incorporation or any amendment that constitutes fraud in the procurement and may be cancelled, Mr. Chair. Iimbitahan ulit ng komite si Quiboloy sa susunod na pagdinig. Naungkat din ang umano'y partnership ng SMNI at ng TV network ng gobyerno ng China. This is very dangerous, no? Alam naman natin ang linalabas ng China ngayon, lalo na sa West Philippine Sea, ay puro kasinungalingan. Nilinaw ng SMNI na hindi pa pinal ang kasunduan pero ongoing na raw ang video sharing nila. Iniulat din ng SMNI sa komite na sinuspindi na nila si Jeffrey Celis at nireprimand si Lorraine. Sabi nito isa, ang mali dyan ma-advise bakit dalawang lawyer o nagre-represent. Okay lang naman dalawang lawyer. Kasi minsan talaga ganun dalawa, tatlo. Kaya lang dapat dyan nag-uusap. Yun talaga ang totoo dyan. Dapat nag-uusap talaga sila. Ay, nako. Okay. Badoy. Nakadetine pa rin at naka-hunger strike ang dalawa. Ito pa, tapos ito pakinggan ninyo itong panoorin nyo lang itong part na to. Medyo napataas din ang kilay ko ng konti dito nung napanood ko itong part na to. Sa kamera. Emosyonal si Badoy nang tumanggap ng mga bisita kanina. 6 days, 24/7. Walang kain, tubig lang. Sumulat si Celis sa komite para palayain siya. At saka buko juice. Yun ang sinabi ni Badoy, sir Dahil hindi na raw makakain ang kanyang ina. Bago ang Pasko, para makauwi sa aking ina at sa aking mga anak. Nagsorry rin siya sa inasal niya sa nakaraang pagdinig at sa Tapos sinabi din niya kung sino yung source niya. Hindi pag-check sa tinimbre sa kanya tungkol sa maling impormasyong may 1.8 billion peso travel fund ang... Kita niyo itong part na to? Dito yung sabi ko nga, oh my golly. Doon ka mabubutasan Bakit to? Sinabi niya, nagsorry na siya ngayon. Sinabi niya kung sino yung source niya, nasabi niya hindi niya sasabihin dahil yun ay naayon sa batas. Pero sinabi niya rin pala. Pangatlo, inamin din niya na hindi niya binerify yung information na nakuha niya. Sabi ko, oh my golly, why? Why oh why? Diba? That is a basic, it's a basic, diba? Sa basic po yan pagdating sa mainstream media, especially if you are a TV host, basic po yan. Pag meron dumating sa iyo na balita at ikaw ay opinion maker, dapat mong i-verify kung totoo o hindi. Masusunog at masusunog ka pag hindi mo binerify yan. Patay ka talaga dyan. Diba? Yun ang sabi ko, bakit naman ganun ka, Eric? Dapat nag-bet ka muna. Tapos eto ngayon,
Sabi niya hindi niya papangalanan, yung pala pinangalanan din niya pala niya. Paano talaga mangyayaring ano niyan? Speaker. Binanggit na rin niya ang kanyang source sa Legislative Committee Chairperson. A name was given. So there is a source. Yes, there is a source. Okay, and I will have... Sabi nito, hindi po sinabi yung source, kinonfirm ng SMNI. Okay? Kaninang hapon, pinalabas lang ng Congress. Actually, weird nga eh. Yan din yung nakikita ko. Dahil pinanonood ko yung SMNI, yung mga news ng SMNI, walang sinabi. Okay? Hindi daw. Pero pag pinanood ko naman yung mga ibang balita, I think even UNTV ni binalita na inamin. So ano ba talaga? Okay? Although sa akin, it's just a small matter. Sa akin dapat talaga hindi niya aminin. Bakit? Nasa batas yan eh. Nasa batas yan, ang source hindi dapat inaamin. To protect your source. Media ka eh. So ako, naniniwala ako na tama yung sinabi ni Ka Eric. Tama yung abogado niya na sinabi, hindi namin pwedeng ilabas yung source namin. Correct siya dyan. Sa tingin ko 100%, nasa batas po yan. Bawal ho, hindi ho pwedeng pilitin. Korte lamang ang pwedeng magsabi at sabihin utusan ka dahil merong national security reason kung bakit kailangan mo sabihin. Okay, yun. Alright? Pero ang problema natin dito yung pag-amin niya, sana hindi na lang niya inamin. Ewan ko kasi nasa news eh. Sana hindi na lang niya inamin na kesyo na hindi niya vinet, 'di ba? Sabi nito, Banat Bay, mag-research ka muna bago ka magsalita tungkol kay Ka Eric. Nag-research nga ako. Ano ba sinabi ko? 'Di ba sinabi ko nga? Sinabi ko nga iba-iba nga ang balita. Ano ba? Ikaw mag-research kaya. Wag lang isang side ang pakinggan mo. Di ba? Ang sa akin, ibalita mo lahat, hindi lang isang side. Ito nga sinasabi natin lahat eh. Lahat ng side. Iba yung sinasabi ni Ka Eric, iba yung sinasabi ng SMNI, iba yung sinasabi ng mga news. Di ba ho? Pero the mere fact na sinabi niyang inaamin niya na hindi niya vinet, inamin niya yun during the hearing eh. Na hindi niya vinet kung sino yun. Ibig sabihin, hindi niya dinoble check. Gano'n na lang. Hindi niya dinoble check. Hindi niya sinabi niya, di ba, may kumausap sa kanya. Hindi niya muna chinek. Tama ba ito sinabi sa akin? Inamin niya ho yun. Ang bira. Ano di ba? Inamin niya ho yun. Yun yung pinasabi kong problema. Sana nga hindi niya na inamin eh. Sana hindi niya na lang sinabi. Nanindigan na lang niya. Basta may source ako. Yun. At basta may source ako. Ganun na lang. Hindi napanood na natin dito. Na-update ko ba dito yun? Napanood na natin dito yun eh. Yung video niya na sinabi niya kung kailangan niya mag-sorry dahil hindi niya na-confirm nga. Sinabi naman niya yun. Excuse me po. Pero sa akin, gayun pa man may sablay man siya na hindi niya dinoble check yung kanyang source. May sablay pa man. Hindi yun sapat para tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Okay, sa akin ho yun. Ngayon, kung itong SMNI may nilabag na batas at napatunayang may nilabag na batas, naku po, yari. Yun lang masasabi ko, yari. Sana hindi totoo na may nilabag silang batas. Kasi so far, ang nakikita kong problema na sinasabi ng Kamara na until now, hindi pa naman napapatunayan, until now, okay, ay may problema daw sa SEC registration. Sa madaling salita, simple-simple lang naman eh. Hinahanapan ng butas ng Kamara. Eto mga kongresista nito, sa sobrang pagsisip-sip dito kay Romualdez, hinahanapan nila ng butas etong SMNI para may pasara. Yan o ang totoo. Ang problema, alam nyo, sa Pilipinas, ayaw man natin aminin, sa totoo lang, sa Pilipinas, kung gusto natin makahanap ng butas sa kapwa, kaya natin makahanap ng butas sa kapwa. Yun o talagang totoo dyan. Di ba? Halimbawa na lang sa mga vlogger, 'di ba? Yung mga vlogger.
Gusto mo mahanapan ng butas yan? Tingnan mo yung mga tax niyan. Yan naman ang totoo. Kaya nga, dapat, dapat, alam mo, siguraduhin mong ginagawa mo yung duty mo. Dahil kung gusto kang hanapan ng gobyerno ng butas, hahanap-hanapan ka ng butas niyan. Sa tingin ko, ganyan ang ginagawa ng Kamara. Hinahanapan nila ng butas ang SMNI. Ngayon, ang problema, pag ikaw ay may butas na kapiraso, yari ka. Kaya dapat tiningnan muna ng SMNI kung sila ay malinis talaga. Hindi ko alam. Again, wala pa napapatunayan. Hindi ko alam kung malinis ang papel ng SMNI, malinis ba ang tax ng SMNI. Sila ang nakakaalam niyan. Dapat nilinis nila yan. Or else, talagang since pinasok nila ang political arena, ibig sabihin po nun, it's no longer a matter of right or wrong. Ipupolitika ka. Depende kung sino nakaupo. Since kinontra nila ngayon itong speaker at itong Kamara, definitely, hahanapan sila ng butas niyan. Yun ang totoo niyan, di ba? So, mayayari sila. Barat ba walang inamin si Ka Eric sa SNMI lang gulo? Ano to? Gusto mo ano ba to? Ano ba? Nasabi nito? Walang inamin si Ka Eric yung SNMI lang ang gulo nila. Meron pong inamin si Ka Eric doon po sa pagdinig. Inamin niya na hindi pa naman napanood ko kasi yung bahagi. Kung dapat siya mag-sorry, sinabi niya kung ito'y kasasakit, kung ito'y kakagaling ng sakit, inamin niya po doon na hindi niya na-verify kung totoo yung source niya. Ibig sabihin, hindi niya dinouble check. Inamin niya ho yun doon. Siya mismo nagsalita. Hindi ho balita yun. Yun na mismo. Ngayon, yung pag-amin niya kung sino yung source niya, yun ang questionable doon. Okay? Kaya nga, maganda niyan, gumawa siya ng sulat. Pwede naman siyang gumawa ng sulat para sabihin na magbigay siya ng official statement na sabihin niyang wala akong inaamin. Diba? Ganun ang dapat mangyari dyan. Ang gulo-gulo na nila Totoo lang. Diba? Ay nako, sana lang. Ito pa, halimbawa, tuloy muna natin to. I will have to discuss this, of course, with the committee and the Speaker and the Senate President. We will have to validate all of that. Mail. Hindi pa rin inaksyonan ng komite ang hiling niyang makalaya dahil sa petisyong inihain ng mga kaanak nila sa Korte Suprema. Ang pagkakapiit sa Kamara ni Lorraine Badoy Partosa at Jeffrey Ka Eric Celis idinulog na sa Korte Suprema ng kanilang mga kabiyak. 3 ang petisyon nila. Habeas corpus o yung hiling na iutos na ilabas ang dalawa at ipaliwanag. Ito ang tamang ginawa. Perfect itong ginawa ni Roque. Sa korte na. Yun ang maganda dyan. That's the best. Kasi tandaan niyo yan ang final na although ang alam ko kasi hindi pwedeng panghimasukan ng korte ang Kamara, pero pag umabot na ata sa Supreme Court, something like that, hindi ko alam tong part na to pwedeng ipag-utos ng korte na pawalan ng ang decision o yung pawalan ng power yung Congress over them. Kaya maganda tong ginawa ng ni Roque. Tinakbo sa yan ang tama. Yan ang sinasabi natin na sana etong Kamara kung sa tingin nila nagpapakalat ng fake news si Ka Eric, sana dinimanda na lang nila. Kasi ngayon parang ang dating talaga kinakawawa. Alam mo, etong sabi ko nga doon sa aking post, mali talagang ginawa ng Kamara dito. Alam niyo kung bakit? Si Ka Eric, magaling ho sa yan. Magaling ho sa campaign yan. Dahil nga, dati nga ho siya, di ba? Inamin naman niya, dati siya sa ganyan. Pagdating sa mga propaganda, magaling ho siya. Ibig sabihin, kayang-kaya niya. Sa tingin ako, naniniwala ako na kaya niyang i-handle ito Na it will really somehow magre-result ito sa magandang pabor para sa kanya. O para sa SMNI. Dahil sa ginagawa niyang yan. Although it's really hard hunger strike, it's really hard, pero papabor sa kanya to sa tingin ko. Sa tingin ko lang dahil syempre kakawaan siya ng tao, tapos ito pa maganda niyan, pag nanalo sa korte, talaga nga naman magkakaroon ng impact against Congress.
Pero ang tanong dyan, eto ang tanong dyan. How sure are we that the Congress will not influence the court? I'm not saying the court will be influenced, ha? Pero alam naman natin sa Pilipinas, minsan nadadaan sa mabuting usapan. Di ba? Yun naman totoo eh. So, sa akin lang, alam nyo, nakakaano eh. Ako, naaawa ko sa nangyayari dito kila kay Eric at saka dito sa SMNI dahil isipin nyo, pagkatapos nilang suportahan, pagkatapos nilang himurin ng puwets, si Marcos noong panahon ng eleksyon, di ba? Isipin nyo na mabuti yun, ha? Pagkatapos nilang gawin ang lahat nung panahon ng kampanya, na siraan pati yung ibang mga kandidato, tawaging supporter ng NPA, hindi ko makakalimutan yun eh. Yung totoo lang, hindi talaga. Kung kayong mga tanso dyan na nagbagong buhay na at naging anti kayo na ngayon at nandito sa channel ko, makinig kayo mabuti. Hindi ko makakalimutan yung pinakalat na fake news dyan na somehow ibang host ng SMNI ay involved. Na pinakalat nyo na si Yorme ay sympathizer o supporter ng NPA. Hindi na makakalimutan yun. Tandaan nyo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging mapagmatsyag tayo eh. Maraming dahilan kung bakit ang mga tao, influencer ay bumabaligtad. Maraming dahilan ho yan, ha? Nakakaawa man pero hindi po kami makakalimot. Kung bakit sila nakakulong, certiorari o hiling na ipawalang bisa ang kanilang pagkakakulong dahil sa anilay grave abuse of discretion ng komite at hiling na iutos ang pagpapalaya bago o sa Biyernes. Dito kami sa Supreme Court para mag-appeal sa release ng aming mga asawa. Gusto namin kasama namin yung aming mga asawa. Ngayon nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice nun? Tama. Mali rin daw, partikular sa kaso ni Celis na ipinakontempt siya dahil lang sa hindi pagpangalan sa kanyang source. Magisi, ikaw nga sir binabanata mo rin si Yorme, nakalimutan mo na dahil sa tarpaulin. Hindi. Kaya nga ako I personally apologize to him. Kinausap ko siya. And alam mo, in-explain niya sa akin everything na nangyari sa ano. And he accepted me. Oh, di ba ho? Tama, mali. Kaya nga alam niyo, lalo akong naging nung nag-apologize ako sa kanya in his reaction, attitude niya towards me. Doon ko nakita nito maman to, wala hong negativity sa tao na ito, hindi to toxic na tao. Kasi after all ng banat ko sa kanya, abay kinaibigan pa ako. Pero talagang sinabi ko, I apologize dahil alam kong nagkamali ako. Oh, 'di ba? Mali na ho siya yun. So anong issue mong mga tanso kayo? Aminin niyo mali kayo? Pakiamin, ha? At hindi siya pwedeng pilitin alinsunod sa Shield Law o Soto Law. Iginiit din nilang pinagkaitan ng due process ang dalawa dahil ipinakulong sila nang hindi binibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang mga naging sagot sa komite. Para sa GMA Integrated News, Dan at Tingkungkot, Tina Panganiban Perez. Ayan, ha? Eto, I reveal nothing to Committee Chairman Tambuting. That's his version of the story. I stand by protection provided to me. Ayan, o. Sige. Ayan ang ating, kasi iba yung sinasabi ng ibang mga news. Okay, including UNTV. Sabi ko nga sa inyo, I did my research. Ang dami kong pinanood na news. Sabi ko nga, talaga bang inamin? Tapos iba. Although there's no statement, I really don't know. Kaya nga ang hirap magtiwala ho kasi. Ulitin ko, pag ang credibility ng isang tao nasira sa akin, may mantsa na ng imbento, may mantsa na, ang hirap ko ng paniwalaan basta-basta yung sinabi.
Ano ibig mo sabihin nagkamantsa na? Ano ibig mo sabihin nasira na yung trust? Kasi nga po, di ba, noon, yan ang bumira kay Yorme. Etong programa na ito, yan ang nagsasabing kesyo supporter si Yorme ng NPA, kesyo ganyan-ganyan. Sila ho yun eh. Anong gagawin natin? Paano kung ngayon mapagtutugma na hindi siya, nagsasabi siya ng totoo ngayon? Di ba? Eto, tanong ko kayo. Humingi na ba ng paumanhin sila sa pagsasabing na si Yorme ay sympathizer? Is komunista? Sige nga ho. Sige nga ho. Kung kayo madali ho kayo makalimot, not me. So, ang hirap magpaniwala basta-basta. Yun ho ako. Pagpasensyaan nyo na po kung hindi po ako gullible. Sabi ko nga sa inyo hindi po ako gullible na tao. Ako po ay pag meron sinabi sa akin, kine-question ko, dino-double check ko kung talagang totoo. Hindi porket kinuwento sa akin, paniniwalaan ko na. Hindi porket napanood ko, sinabi niya ganito. Ito statement. Ba't ko paniniwalaan? Dati nga nagsinungaling yan eh. Ito ba, panoorin nyo ito ha. Ito. Okay. Gustong paimbestigahan sa Senado ang umano'y human trafficking at sexual abuse ni Pastor Apollo Quiboloy. Ay, naku, paulit-ulit. Sir Banat, wala po talaga siyang inamin. Kaya nga, wala naman ako paulit-ulit naman eh. Paulit-ulit. Sinabi ko nga wala siyang inamin, sabi niya. Pero sa ibang news, sabi niya meron. Okay? Ang point ko dito, yung inamin niya na doon sa kamera na napanood ko mismo na sinabi niya hindi niya na-verify yon. Paulit-ulit. Stop. Alam nyo, kung kayo ay panatiko at sarado na isip ninyo, ay ba'y lumipat na kayo ng channel? Pambira. Dito sa channel ko, bawal ho ang panatiko. Mayayari ka ho dito. Ulit-ulit Tuloy. Sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros, isiniwalat niyang may ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na Sabi naman niya, forget the past, mistakes, and side with SMNI. Paulit-ulit ko sinabi, di ba? I'm supporting SMNI. Pero it doesn't mean pag may mali na, hindi na ipapaliwanag dito. Pag pipikit-pikitan na lang ako pag may nakita tayong mali. Kaya nga, binubusisi natin. Pagpasensyaan nyo na po mga kapatid ha. Hindi po kasi ako panatiko eh. Yan po ang iniiwasan ko sa channel na ito at naiinis ako sa mga followers na panatiko. Okay? Kung panatiko kayo, layas-layas na kayo dito. Okay. Tuloy. Munuan ni Quiboloy ang humingi ng tulong sa kanyang opisina. Andali, baka mamaya maniwala naman iba na galit ako. Hindi po ako galit, nagagalit-galitan lang ako. Ha? Kasi iba dyan, bakit pikon? Napikon si Banat ba kay Kairi? Hindi po ako pikon. Kasama lang po to sa acting ko, ha? Natutunan ko po ito kay ano eh. Hindi, totoo naman ito. Ilang beses ko nang inamin sa inyo ito eh, di ba? Natutunan ko ito kay style ni Papa Jack to noon sa Love Radio pa eh. Naalala niyo nun? Alam nyo, na-segue tuloy tayo. Alam mo nung kabataan ko, kala mo naman di ka edad siya. Hindi totoo, nung kabataan ko nanonood ako ng Love Radio, tuwan-tuwa ako pag may inaaway siyang babaeng haliparot. Ewan ko ba? Alam mo bakit ako tuwan-tuwa? Kasi yung babae naman, tuwan-tuwa siyang binabanatan siya. Sino nakaalala nun? Naalala niyo si Papa Jack? Hindi, ngayon, ano pa naman siya? Dire-diretso pa rin naman siya kanya sa radio, pero sa ibang istasyon na.
Pero naalala ko yun kasi pinapanood ko siya lagi pinapakinggan ko siya lagi sa lab radio nun. Pagka meron tumatawag ng mga babaeng haliparot, tas nakikipaglandian pa sa ex, aawayin niya, di ba? Ngayon Papa Jackson na. Dati Papa Jack yun eh. Tuwan-tuwa ako dun. Pero hindi naman niya talaga inaawa yun. Part lang ng kanyang yun. So, nadala ko sa politika. Di ba? Sige, tuloy. Baka kasi mamaya yung iba dyan sabihin, si Banat ba'y pikon naman? Hindi po ako pikon. Nag-aalapapajak lang tayo sa politics. Inuutusan daw ang mga miyembro na mamalimos gamit ang sulat na kunwari ay solicitation para sa isang organisasyon o di kay tulong sa pag-aaral. Pero napupunta raw ang pera sa simbahan. Grabe tong revelation ni Ontiveros. Naku po. Yari. Eto, wait lang. Una, hindi ako naniniwala kagad, okay? Baka sabihin naman ng iba, naniniwala ako kay Ontiveros. Kasi may mga sinabi si Ontiveros na meron daw talagang abuse. May mga abuse na lumapit sa kanya. Parang kaya nga tinutulad ni Ontiveros itong si Pastor Quiboloy kay yung dun sa isa, yung yung presidente ng North Korea. Pangalan Ayun, si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila, tinutulad siya ni Ontiveros. Kaya lang, as of now, wala pang ebidensyang inilalabas si Ontiveros. Kapag hindi raw Kaya ako, agree ako na sana, kung talagang, kasi nangyayari dito, siraan na lang eh. Siraan, kaya nga, di ba sinasabi kong paulit-ulit, naiinis ako yung siraan ng siraan. Sisiraan ng Congress, sisiraan ng Senate. Di ba? Tapos maganda, imbestigahan talaga. Di ba? Ayun, magano kayo, ituloy nyo yung hearing sa Senate na magkaalaman talaga kung sino nagsisinungaling. Abot ang kota ay minamaltrato sila. May mga lumapit din daw sa kanyang tanggapan na inabuso mismo ni Quiboloy. My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Quiboloy. Kaya lang yung mga affidavit na yan eh. Naku, nakakatakot yan. Di ba? Nataalala nyo yung mga sinungaling na witness noon. Yung isa, yung kamukha ni... Ano ba pangalan nyo? Kamukha ni Tipi na maitim lang? Yan, mahirap eh. Naalala nyo noon yung witness na nasa Senate din, tapos ngayon nakulong na? Ano pangalan? Hindi si Matubato. Isa ba? Hindi si Benur. Bakit? Lahat ba yan kamukha ni TV na maitim? Matubato, Benurloy. Isa pa! Yung may sinto-sinto, parang parang si Senyor Aguila din. Hindi, makahula. Ayun, si Bikoy. Di ba? Kaya nakakatakot eh. Maganda, hindi, sa totoo lang maganda magharapan. Magharapan kasi tandaan ninyo, nung panahon na nagharapan kay Pulong, di ba si Pulong Duterte noon, hinarap kay Trillanes? Doon mo na-prove na sinungaling to si Trillanes, di ba? Ngayon, maganda magkaharapan, di ba? Himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who... ayan, buti pati siya pinaliwanag. Kasi sinasabi ni Banat, may source ang sabi ni Eric sa Congress. Pero sabi din niya, hindi niya binerify kung totoo yung info na sinabi ng source. Yun nga yung sinasabi ko, paulit-ulit, na hindi ata nila naintindihan o hindi ko lang naipaliwanag na maayos. Maraming salamat, Jologs. Hindi kasi tama eh. Inamin naman talaga ni Ka Eric na hindi niya binerify agad-agad yung source. Ibe-verify pa lang daw niya. Yun yung pagkasabi niya. Sandali. Bago ka dapat magsalita, i-verify mo muna. Although, tama naman yung ginawa niya, patanong. Kaya nga, lusot siya. Honestly, sa tingin ko lusot talaga siyang sa libel. Kasi patanong eh. Okay? Tapos, kung may malicious intent, napakahirap patunayan yan, lalo na kung ang binabanatan mo public official, di ba ho? So mukhang malabo yun. Talagang lulusot siya sa libel noon. Ngayon, halatang pinupolitika yung kanyang pagka-detain
sa kamera. Politika. Obvious naman po yun. While not a minor, when the sexual abuse happened, lives with the trauma. Sabi nito isa, ayaw ako basahin ni Boss Banat Bay. Salamat boss, pasensya na. Anong basahin? Ano bang basahin nito? Sige nga, bigyan natin ng importansya. Baka mo sabihin nito. Ano bang basahin yan? Kayo naman minsan nga, pakibasa na lang, paulit-ulit. Wait. Hindi ko tuloy mabasa. Ewan ko. Ulitin mo na lang. Makadiman ka. Wala naman ako nakikita. Ano ba sinabi nito, mga moderator? Mato-bato. Ano ba? Hindi ko nabasa yung mga pambansang loyalista ko. Ano man ang sinabi mo, ewan ko sa'yo. Loyalista kasi siya, boss. Gusto lang makitambay. Ba't nandito ka? Sabi ko, nabudol kami mga taga Davao, boss. Bakit kasi kayo nagpabudol? Ang bira kayo Hindi kasi kayo sumunod kay Tatay D. Kayo naman taga Davao pa banding kayo, di kayo sumunod kay Tatay D. Ano ba sinabi ni Tatay D? Ang bira, oo. Next time, makikinig kayo sa tatay. Nabasa ko na, ha? Has brought and continues to fear for her safety. Alam mo, ako payag ako. Kasi alam mo, kawawa naman din siya, no? Kawawa rin naman si Kibuloy kung hindi totoo yung sinasabi. Isipin nyo, yung senador ka May arena ka to isipin nyo, tandaan ninyo, lusot sila dyan pagka sa libel. Kasi nagsalita siya doon sa alam ko sa plenary siya nagsalita So medyo lusot-lusot siya dyan, di ba? So unfair para kay Kibuloy yan. Dapat humarap si Kibuloy at talagang magkaroon ng pagdinig sa Senate. Ipatawag talaga siya. Tapos sabihan niya si Ontiveros na, stop. Ganon siya. Malay mo, biglang, kapag ganun si Ontiveros, di ba? Ay, nako. Sabi nito, before ayoko sa'yo, pero ngayon, palagi ako nag-watch sa'yo. Maraming salamat po. Thank you very much. Actually, marami naman nagsabi niyan Ayaw talaga kita Pero nanonood ako Hindi ko maintindihan yung mga ganun taon. Ayoko sa'yo, Banat Bay. Binabanatan mo si Marcos pero nanonood ako sa'yo. Hindi ko alam sasabihin pagka ganun na sinabi sa akin. Matutuwa ba? Magpapasalamat ba ako? Maiinis ako. Minsan mapapag ganun ka. Pasalamatan ba kita Hindi totoo, may mga ganun. Meron pa nga ako na-meet. Totoo lang, may na-meet pa ako dito sa Japan. Ay, hindi. Sa biyahe yung papunta dito. I think galing siya sa Pilipinas, nagbakasyon. Hinampas ako dito. Hindi ko alam kung natuwa. Ito, walang halong pagyayabang to, Sandali. Hear me out, Hindi ko alam kung naiinis siya dahil naunahan namin siyang umupo kasi unang pinapapasok, di ba, yung pagpasok ko, di nakaupo na ako. Tapos, pagdaan niya, papunta siya sa likod, tinapik niya ako, Banat Bay. Gumanon. Ano ba ibig sabihin ito? Totoo lang, ano ba? Kuya, magtrabaho ka din para makabili ka ng hindi totoo, ginanon ako. Gumanon sa akin. Gusto ko. Indiano ka ba? Ganon. Ayun, ako hindi nakakatulog pag di ko nadinig boses mo. Naku po, patay tayo dyan. Nagsiselos na tuloy yung partner ko. Huwag ganon. Nakaka-nervous yung gano'n. Oo nga, sa sa aeroplano pa. Ay, nako. Ito pa. Saan ba tayo? Ay, nako. Ito. Issue rin ito
Hinabol, hinarang hanggang sa binombahan ng tubig. Ganyan ulit ang ginawa ng China Coast Guard sa ating resupply boat sa Ayungin Shoal. Ang isa sa mga barko nating ML Kalayaan, 3 beses pa ang tinira ng water cannon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ganito sinalubong ng China ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal bandang alas 6 ng umaga nitong linggo. Walang habas na binomba ng tubig ng China Coast Guard ship na may bow number 21555 ang BRP Cabra na isa sa mga escort ng resupply boats na Onaiza May 1 at ML Kalayaan. Ang News 5 ang tanging media na sakay ng BRP Cabra nang bombahin ito ng tubig. Kita rin sa aerial shot na ito na Ang ganda ng sinabi dito isa. Basta maging bukas ka lang sa isip mo sa pakikinig. Unti-unti mong matatanggap na sarili mong nabudol ka. Hindi, alam mo, nakakatuwa din kahit paano yung mga nagsasabing nabudol sila kasi mahirap tumanggap ng pagkakamali. Alam mo yun? Ang hirap po talagang tumanggap ng pagkakamali. Marami tayong kababayan dito sa Japan, ganun. Yung talagang lalapit sila. Yun lang ang sasabihin nila sa akin, Manatbay, ayoko talaga sa iyo, galit ako sa iyo noon. Minumura talaga kita. Pero na-realize ko, nabudol pala talaga kami. Alam mo, eto sabi ko sa inyo, honest, hindi ko lang isang beses narinig yun. Marami nang kumausap sa akin dito sa Japan at sinabi nilang, nabudol talaga kami. Alam mo yung pigil na pigil ako na magsalita na gusto kong sabihin. Sabi ko naman sa inyo, tatangan nyo eh. De joke lang po Minsan gusto mong bakit ka naman kasi nagpabudol? Naniwala ka na kagad Ba't di ka kasi nakikinig kay... Minsan alam mo yung gusto mo pang sisihin, gusto mong idikdik para hindi na maulit. Kasi minsan ang problema sa atin, pag hindi mo dinidikdik, hindi na, uulitin pa eh. Naman yung gano'n. Wag sanang gano'n, ha? Naku, sana lang, ha? Itnaan ng CCG at malaki... Boss Banat, si usapang dentista accepted Christ daw dahil sa mga Bible verse na pinapalabas mo before mag-end. Ay, praise God naman pag gano'n. Alam mo, more than anything else, sa totoo lang, more than anything else, everything that you see now, one day it will be gone. Alam nyo, yan ang ilagay nyo sa isip nyo. Everything na we have right now will be gone. Every name, fame, money, mawawala yan. This one, kaya nga 'di ba, may nakita akong picture. Nakakatuwa ito, may nakita akong picture. Libingan ng mayaman, libingan ng mahirap. Pareho lang silang nasa lupa. Totoo, alam mo kaya na alam nyo, I'm not a perfect person. Hindi po ako lalo na hindi po ako relyosyong tao, pero isa lang bagay sana na kung meron man ako maiiwan sa inyo na God is so good. Yun lang. Wag tayong tumingin sa tao. Ito, seryoso po ito. Huwag po tayong tumingin sa tao dahil ang tao ay nagkakamali. Ang tao ay hindi perfectong tao yan. Diba ho? Hindi ho yan ang sagot sa bayan natin. Naku po, hindi ho tao ang sagot. Hindi ho presidente sagot sa bayan natin. Isa lang ang sagot ho sa bayan natin. Ang pagbabago ng bawat isa. And that will only happen kung magkakaroon ng pagbabago sa puso. From a heart of stone into puso na merong pagtitiwala sa Diyos. So, yun lang ho yun. Kaya lagi nyo tatandaan yan. More than anything else. Sana po ay abangan nyo yung ending natin. Maganda po kasi lagi ang ending. Sabi po nila. Ako din naman, natutuwa din ako sa ending. Pero sana lang, panoorin nyo po. O, tuloy natin to. Chinese militia vessel ang BRP Cabra habang binobomba ito ng tubig. Around 6:11 in the morning, ML Kalayaan already received a direct hit of water cannon coming from China Coast Guard 5204. At a distance of around 0.5 nautical miles is the Philippine Coast Guard vessel MRV 4407.
Ayon sa Philippine Coast Guard, tumagal ng halos 1 minuto ang pambobomba ng tubig sa BRP Cabra. Ito rin daw ang unang beses na na-monitor nila na may... Sabi to, totoo ba yan? Yan sabi nyo na si Ben Barubal nabudol daw siya. Hindi totoo. Kung totoo yan at sinasabi niyang bati na daw kami, kung sabi niya yan na hindi ako sure ha. Hindi, humingi nga siya ng paumanhin sa lahat na sinabi niya against me, against the Banateros brothers, at higit sa lahat din kay Yorme. Oh, kung kaya niya yon. Then, sige, pag-usapan natin. Ang problema kasi yung iba dyan, ayoko na lang magsalita. Panay lang ang banat kay Marcos, pero hindi nagsorry doon sa mga taong dapat nilang pagsorihan ng siniraan nila at pinake news nila. Diba? Anong klaseng ito lang simple, alam mo, ang tunay na pagbabago ay marunong humingi ng tawad, lalong-lalo na doon sa mga taong siniraan mo, pinake newsan mo. Matuto kayong humingi ng tawad. Kung talagang sinasabi nyong nabudol kayo, humingi kayo ng tawad. Patatawarin ko naman kayo eh. Totoo lang, yung mga nanira sa akin noon at nagpakalat ng fake news, patatawarin ko kayo, pero matuto kayo humingi ng tawad. Etong si Ben Barubal, kung gusto niyang batiin na kami, di humingi siya ng tawad. Buha siya ng video, mag-sorry siya na mag-sorry. Hindi lang sa akin, pati sa Banateros brothers, at higit sa lahat, sabi ko nga sa inyo, yung paninira niya kay Yorme. Kung hindi, wala tayong magagawa. 7 Chinese. Si Blackbird Duterte na alam nyo, sorry pero wala akong tiwala sa mga ganyan. Diego Latigo, tama ka dyan. Wala akong tiwala sa mga ganyan. Yung mga yan, wala na nang pakinabang kay Marcos, kaya lumipat na kay Duterte. Ito sa inyo. Haba na ng kuko ko. Hindi totoo. Sa totoo lang hirit kayo ng hirit nun kung ano-ano, napala nyo. Coast Guard vessels na humarang sa resupply mission ng ating Coast Guard. Sa tindi ng water cannon, tinamaan ng tubig ang radar ng BRP Cabra. Pati watawat ng Pilipinas napunit. Nako! Away na yan! Gera! Ilang beses pang... Yan ang gusto ng mga Pilipinong atapang nga tao. Away na yan! Gera! Sali ka, isama ka, maganda tayo reservist. Hindi, kayo na lang! Hinabol at hinarang ng 3 Chinese maritime militia vessels ang BRP Cabra. Hindi rin nakaligtas sa water cannon maging ang Uniza May 1. Sa video na ito, makikitang dumikit pa ang CCG vessel bound number 2155. Meron nga ako nakita May proposal lang ewan ko, nakalimutan ko na sino nagsabi nito Senate ba o Congress, sabi, lahat ng binigyan ng LTAP at may hawak na baril, gawing reservist. Tapos, ang daming nag-comment doon. Ayaw, galit na galit. Sabi ko, anak kayo ng tutsa. Ang tatapang nyo, labanan ng China. Hindi, nakakatawa lang ako, natatawa lang ako doon Hindi ko sinasabi huwag natin labanan ng China. Hindi yun ang punto ko dito. Baka sabihin nyo na naman, nako, si Banat Bray, pumunta ng China. Hindi po, sorry. Wala akong pakialam sa China. Sama-sama nyo na lahat yan sa Pogo. Inaagaw nila ang ating mga yamang dagat, yamang babae, yamang lahat. Inaagaw na nila. Kaya nga ito lang masasabi ko dyan Sa totoo lang nung pag tinitingnan mo yung mga comment doon, magtataka ka ang tatapang pero ayaw mag-reservice. Parang ang gusto lang nila, ipahamak yung mga sundalo natin, ipahamak yung mga pulis natin, pati yung mga nakatira malapit doon, bahala na si Batman, ganun. Hindi ko ganyan yan. Ay nako, alam niyo sa totoo lang, isa lang ang mali talaga dito Ako naniniwala ako dito, isa lang ang mali. Isa lang po ang mali dito, dapat hindi na minimedya yan. Kasi alam mo, yung bombahan na ganyan, normal daw yan. As a matter of fact, sinabi yan dito bandang dulo ni, hindi, iba palang news yun. Sorry. Sinabi nung isa sa mga spokesperson ng AFP, sinabi nila na it's
parang part yan eh. Part yan yung ganyan-ganyang birahan ng birahan. Part yan. Sabi ko nga, kung parte pala yan, I mean, kung talagang nangyayari pala yung mga ganyan-ganyan, bakit parang sobrang hina-highlight ng media ngayon? Di ba? Bakit sobrang parang it's so big deal as if hindi ito nangyayari noon? Yung pala nangyayari naman talaga to noon. Di ba? The question is bakit sobrang big deal ngayon? Kasi nga, sorry to say, pero AFP, mukhang meron talagang problema sa ginagawa ninyong pagbitbit at paglalabas ng mga information sa media. Hindi, yun po ang totoo eh. That's the problem eh. Ang problema po talaga natin, yan. Sana itong, kasi, sayang hindi ko na-play yung ano. Meron pang sinabi si Marcos dito eh. Sabi nga niyang, I think, I'm not sure kung spokesperson ng AFP o si Yusek Malaya nagsabi, pero sinabi niya the instruction of the president is not to do anything that would trigger China. Yun ang sinabi ng presidente. At napakinggan ko yun sa opisyal ng ating gobyerno, sa AFP. I think sa AFP. Naalala ko na yung spokesperson ng AFP. Sa totoo lang, tama yung sinabi ng presidente. At yun naman din na sinusunod ng AFP. So, in other words nga, kanina diniscuss ko na ito nung nasa labas po ako. In other words, tama ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon on how to deal with this. Matigas tayo na hinahatid pa rin natin yung dapat i-resupply, pero at the same time, susubo kasi tinanong ngayong AFP kung dapat ba bombahin din natin ng tubig. Ang sagot ng AFP, hindi. Kasi ang instruction ng presidente, wag iti-trigger or wag silang wag silang parang alam mo yun, gagawa ng eksena that would somehow result into a war. Yun ang sinabi daw ng presidente sa kanila. O, hindi tama. O, ano bang ginagawa natin noon? Ganun din naman bakit ngayon parang big time na big time? Nagigets nyo? Kasi nga, dati, hindi naman na isasama yung mga media. Ang nagpapalala talaga ng sitwasyon ay mga media. Sila ho ang do not antagonize. Yun. 'Di ba? Sana lang ho talaga. O do not provoke. Yun pa lang si isa sinabi. Sana lang, tama magbombahan kayo ng tubig. Ganoon na lang. Sana po, wag na lang ho natin isinasama ho yung media. Dahil sila ho yung nagpapatrigger Sila ho yung nagbibigay ng parang sinisensationalize ho nila yung balita. Na masyadong, tayo inaaway tayo ng China, tayo dati nang nangyayari ho yan. Ngayon, anong dapat gawin? Dapat, kasi ano daw ginawa ngayon? Same thing nang ginawa noon. Protest. Kaya ako nagtataka Same approach naman noon, same approach din ngayon, pero ang dating sa taong bayan, parang sobrang lala ngayon. Anong nagbago? Ang nagbago, noon, hindi ini-involve ang media. Ngayon, involved ang media, isinasama pa. 'Di ba? Kasi nga po, yun nga hindi ko maintindihan, bakit kailangan isama pa yung media? Paulit-ulit, papunta-punta doon. Bakit? Ano pang purpose nila? Nanggugulo lang sila dun AFP, panawagan po namin sa inyong mga taong bayan. Pwede bang solusyonan nyo na lang yung problema na yan? Since ginagawa nyo naman ng tama, since talaga naman kayo ay maayos, di ba ho? Maganda naman yung inyong approach. Maganda rin ang bilin sa atin ng presidente. Ito ang gawin natin. Pero pwede ba, wag nyo nang isama yung media. Parang awa nyo na. Kasi hindi po talaga nakakatulong. Sana lang po ay atin na po itong sana lang. Ako, yun lang po sa akin. Sana lang po talaga. Medyo, wag na tayo parang gusto natin ilabas yung usapan na ito Dapat sikreto ito
Dapat to, itong mga ganitong usapan, this is a national security. Sobrang, ito, sensitive na issue. O, diba? Ano ba, gusto ba natin na talagang magkaroon ng hindi magandang resulta? Kaya hinahayaan lang natin na i-hype ng media ito. Diba? Ganun lang naman yan eh. Mas masarap makipag-away pag may audience. Yun na nga eh. Tama ka, Garski, dyan, ha? O, ito pa. Ay, nako. Siya na yun. Okay. Ito, balita lang ho natin ito. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kulang para maaprubahan ang 5.768 trillion peso proposed 2024 budget. Matapos itong i-ratify ng Senado at Kamara. Nasa frontline ng balitang yan, si Bean Los Baños. Niratipikahan na ng Senado ngayong araw ang panukalang 5.768 trillion pesos sa national budget para sa susunod na taon. Tanging si Senator Coco Pimentel lang ang tumutol dito. Sa bersyong ipapaaproba kay Pangulong Bongbong Marcos, tuluyan ang ibinasura ng Bicameral Conference Committee ang naunang hininging confidential at intelligence funds ng ilang ahensyang walang kinalaman sa seguridad ng bansa. Kabilang ang Office of the Vice President at ang Department of Education na parehong pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Hindi na rin ibinalik ang 300 million pesos na confidential fund ng Department of Information and Communications Technology. Pinatunayan nila na walang mangyayari katulad ng haka-haka na may mangyayari sa BICAM na may ibabalik ang confidential funds. Kayo lang naman naghaka-haka nun. Sustain ho natin yung kagustuhan din ng ating mga kababayan na iwasan na po itong confidential controversial fund. Sa security agencies, inilipat ang mga tinapyas na confidential at intelligence funds. Sa kabuuan, mahigit 9 billion pesos o 2% ng panukalang budget ang confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Sang-ayon naman daw ang House contingent sa panukalan ni Senator Risa Ontiveros na ipagbawal ang paggamit ng contingent fund para sa CIF. Pwera na lang daw kung ipacertify as urgent ito ng Pangulo. Parang naging ugali na ng dumaraming civilian agencies humingi ng CIF na dapat pakaunti ng pakaunti hanggat maiwan na lang sa mga civilian agencies na mayroong mandate at expertise either sa national defense or sa public safety. Kung noong nakaraang 3 taon, nakasentro ang budget ng ating bansa sa pagresponde sa pandemya, sa darating na 2024, nakatuon ang budget ng gobyerno sa paglaban sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayon din ang pagkakaroon ng murang pabahay at pagprotekta sa ating claim sa West Philippine Sea. Dahil dyan, dinagdagan ng higit 3 bilyong piso ang pondo ng Philippine Coast Guard at higit 8 bilyong piso naman sa Department of National Defense. Primary motive para effectively maitaguyod ng ating mga frontline agencies yung national interest sa buong maritime zones ng Pilipinas at syempre urgently sa West Philippine Sea. Target ipaaproba kay Pangulong Marcos ang 2024 national budget bago siya bumiyahe papuntang Japan sa December 15. Nagbabalita mula sa frontline. Pupunta ba lang Japan? Mr. President, magkita tayo. May mga humihirit pa sa channel ko eh. Siguro magkikita kayo ni Mr. President, no? Wala na talaga, banat bay. Tama yung sinabi nung mga gunggong. Ano magkikita? Tagal-tagal ko na dito. Tsaka siyang sumusunod. Itinerary ko to, sinusundan lang niya ako. Kailan yun? Malapit na pala siya punta dito. Ayun ako. Sinundan ako sa San Francisco. Nauna rin ako sa San Francisco, ha. Tapos ngayon sa Japan naman, aba. Gusto nila kasama kaya si Annabel Rama, di. Anak ng issue yan, oo. Napunta tayo doon. And then, kasi may issue yung kay Annabel Rama, natawa talaga ako doon. Kita nyo naman. Hindi nyo alam yun. Sino ang nakakaalam ng issue kay Annabel Rama? Meron ba nakakaalam dito? Parang di nyo alam eh. Huwag na nga alam. Kasi si Richard,
Yung anak niya may asawa. Yung anak niya trabaho ng trabaho. Yung asawa daw, di umano, according to the nanay ni Richard. Patay tayo dito. Sabi niya ay gastos lang ng gastos daw. Di umano yung babae na asawa. Si Richard daw pagod na pagod ng kakatrabaho. Bira. Alam mo, pasensya na, Madam. Duterte supporter yan, si Miss Annabel Rama. Oh, very ano yan. Kakilala nga ni Mocha yan eh. Pero naku, Madam, baka mamaya mahirapan na mag-asawa yung anak ninyo. Isipin mo kung ganyan lagi, oh. Sabi niya, bakit di daw siya, ewan ko kung tama itong mga napapanood ko, ha. Bakit daw di siya makikingialam, nakatira sa bahay nila. Yari talaga. Hindi, ako tuloy na kay Richard. Sabi ko, paano ka nga mag-aasawa ngayon yan? Kung ganyan ang nanay mo. Yari ka dyan. Di ba? Pogi pa naman. Sa bagay, baka gusto lang magpalahi nung iba. Hindi, pero maganda rin naman yung yung partner ni Richard. Kayo naman. Huwag nyo naman lait-laitin. Gastador daw, yung mga ganyan-ganyan. Kaya ako, alam mo, ito lesson lang ito sa lahat. Ito, baka akala ninyo, walang lesson na mapupulot dito. May lesson na mapupulot dito. Explain ko sa inyo. Ito, lagi sinasabi ko sa kababaihan. Lalo-lalo na sa Mocha Girls. Lagi ko sinasabi sa kanila, dapat maging independent kayo. Matuto kayo mag-ipon ng pera. Matuto kayong kumita na sarili nyong pera. Huwag kayong magdedepende sa mga lalaki. Sugar daddy, walang ganyan. Totoo, tinuturo ko yan. Kaya nga mababait itong kasi sabi ko, wag kayong ganyan. Kasi pag kayo ay naging depende yan, darating ang panahon, aapihin kayo niyang babae, ay yung lalaki na yan. Kasi isipin ng lalaki, ginamit nyo lang sila, aapihin kayo niya. Pero pagka independent kayo, tingnan nyo. Kayo ang mga api. Biro naman. Biro lang. Yun ang sinabi ko sa kanila talaga na para siguraduhin. Kaya dapat kayo mga kababaihan, huwag kayo magdedepende sa hanap ako ng asawang mayaman para gumanda ang buhay ko, ganun. Wag kayong hanap ng ganun. Kasi alam mo, yan ang hindi nyo lang alam, pero sa simula maaring ikaw ay, alam mo yun, binibaby ka nung jowa mo, asawa mo, pero pagdating ng panahon, pag kayo nagkaaway niyan at nagkaamuyan na kayo ng kachichas, eventually, ganyan na mangyayari. Lalo na pag na-involve ang biyenan. Yun ang totoo. Biyenan pa naman na medyo, naku po, yari. Kaya nga ako, hindi ako nag-aasawa eh. Para walang gastos. Kaya kayo mga babae, ganun dapat. Maging independent kayo. Huwag kayong papayag na kailangan may sarili kayong bank account. Yun. Be empowered. Hindi, totoo. Ako, binibiling ko sa kanila, kabiling-bilinan ko. Kailangan yung pera ninyo umabot ng ganitong milyon. Pag hindi kayo umabot ng ganitong milyon, wala kayong karapatang mag-asawa. Totoo yan. Sinasabi ko sa kanila yan. Pag wala kayong ganitong milyon, wag na kayong mag-asawa. Bakit? Aapihin lang kayo ng asawa nyo. Sabi, sir, baka di na kami baka makaabot yes. Paano kung di kami nakaabot? Di mabuhay kayo matandang walang asawa. Sabi ko, ganun. Kasi dapat lalagyan mo yung sarili mo ng goal. Dapat may ganito kang Hindi ko naman sinasabi mukhang pera yung lalaki pero minsan practical lang eh. Kailangan meron kang goal. Ito ang kailangan, independent ako. Hindi ako aasa sa asawa ko. Pero hindi ibig sabihin hindi mo mamahalin yung asawa mo Iba yon. Pag nagsama na kayo, syempre, share na kayo ng property. Pero at least, hindi ikaw yung tipo ng wala kang isinare. Tama, mali. Kasi hindi naman pwede yung wala kang shinare. Alam naman, pagdating nun, di ba ang pangiting na nun na dati, tambay lang yung babae na yan. Emperador lang iniinom niya sa bahay. Wala nga ginagawa yan eh. Puro emperador lang. Tapos nung nakabingwit ng mayaman, hindi na, grabe na ako. Di ba, ang pangit tignan. Tama, mali. Di ba? Kaya dapat kayo mga babae, maging practical kayo.
Kailangan meron kayo munang ipon bago kayo kumurengkeng. Bago kayo lumandi dyan, kailangan meron muna kayong Hindi totoo yun, ha? Walang biro. Bago kayo kumerengkeng, maging harot, siguro din yung meron kayong milyon. Yun ang totoo dyan. Walang biro. Kaya pressured yung sa akin yung mga kakakita nyo kumayod. Kayod marino yung mga yan. Di ba? Kasi nga, kailangan nila, sabi ko, huwag kayo mag-aasawa na wala kayo. Aasa kayo sa lalaki? Aapin kayo niya. Kasi alam mo, ito, pasensya na pero boys talk to, bubukingin ko lang sa inyo mga kababae. Meron ba bang babae dito na nanonood? Na single pa? Boys talk to Pagka kayo umasa kayo sa lalaki, naku po, yung lalaki may tendency yan. Pag nang babae yan, iisipin lang nakaasa lang naman sa akin, di bibitaw yan, kaya mambababae ako. Totoo, ganyan yung mga yan. Mga animal yung mga mag-isip. Akala nyo bait-baitan yung mga kalalakihan? Naku po, mga animal mag-isip yan. Kaya nga pag kayo independent kayo, magloko ka. O sige, bahala ka. Mas may pera ako sa'yo, bahala ka. Diba? Totoo yun. Maniwala kayo sa akin. Di totoo yan. Loyal kami. Tingnan mo na, nagalit na yung mga kalalakihan. Tama yan. Kaya dapat kayo mga kababae maging independent. Empower the women. Sige na, tama na to. Antok na ako. Bukas na uli. Maraming salamat po. Kita-kita uli tayo. Sana bukas. Ano ba bukas? Ako hindi ata pwede bukas. Nako. Anyway, bahala na. Maraming salamat po. Speaking of money, eto, importante itong ipi-play ko bago tayo magtapos. Speaking of money, panoorin nyo ito. Yung blessing na binibigay ni Lord, hindi limited sa pera. For example, nabibili mo ba ang good health? Kahit na marami kang pera, which I know a lot of people, they're rich, they can't even cure themselves with all the money that they have. Hindi sila gumagaling. But God can do that. God can make you healthy. God can heal you. Now, can you buy a good relationship with your family? Maybe you can do something, use money, mag-travel kayo, build a good relationship. Pero hindi pa rin yun ang solusyon para maging magkaroon kayo ng good relationship or good marriage. But God can do that. That's blessing as well. And not just that, can you buy fulfillment in life? Marami yung kilalang tao, ang yaman-yaman, successful in their business, pero kulang pa rin. Parang empty pa rin yung puso nila. Parang ang dami pa rin kulang sa buhay because hindi mo nabibili yung fulfillment. But God can give that. Kaya nga, we need to have this practice to give abundantly.